ang mga pangyayari at kasaysayan ng ating bansa, ang Pilipinas. Ang aralin natin para sa ika-5 linggo ng unang quarter ay napahahalagahan ang deklarasyon ng kasarinlan ng Pilipinas at ang pagkakatatag ng unang republika. Para sa ating most essential learning competency ay napahahalagahan ang deklarasyon ng kasarinlan ng Pilipinas at ang pagkakatatag ng unang republika. May mga layuning, una, natutukoy ang kahalagahan ng pagkakatatag ng Kongreso ng Malolos. Pangalawa, nakapagbibigay ng mga nagawa ng Kongreso ng Malolos at deklarasyon ng kasarinlan ng mga Pilipino. Tingtalakayin ang deklarasyon ng kasarinlan ng Pilipinas. Familiar ba kayo sa lugar na ito? Ito ang tahanan ni General Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Malaki ang naging papel ng bahay na ito sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil sa gitnang bintana mismo nito iwinagayway ang unang watawat ng Pilipinas nang ideklara ang kasarinlan nito. Dahil hindi natupad ang kasunduan sa Biak na Bato ay nagpatuloy ang labanan sa pagitan ng mga Espanyol at mga revolusyonaryo. Naghanda at nagpalakas ang mga pinunong ipinatapon sa Hong Kong. Ang natanggap na pera ni Aguinaldo ay ibinili ng karagdagang armas at dinala sa Pilipinas. Sa pagbabalik ni Aguinaldo sa Pilipinas ay tinipon niya ang kanyang hukbo at sinimulan ang laban. Itinatag niya ang pamahalaang diktatorial upang mas mapalakas ang puwersa sa pakikipaglaban. Mahalagang banggitin na nagpatuloy ang maraming pangkat ng mga Pilipino sa paglaban sa mga Espanyol sa kabila ng paglisa ni Aguinaldo patungong Hong Kong. Hanggang sa pagbabalik nito ay hindi nagsawa ang marami sa kanilang paglaban. Sa katunayan, sunod-sunod ang naipanalo nilang laban sa Espanya. Nagwagi ang tropa ni General Emilio Aguinaldo sa labanan sa Alapan na tumagal ng halos 5 oras. Nagawa nilang pasukin ang hukbo ng mga Espanyol. Ipinakita ni Aguinaldo sa mga bihag na Espanyol ang watawat ng Pilipinas na nangangahulugang malapit ng lumaya ang bansa. Maging ang watawat ng Pilipinas ay ipinagawa rin ni Emilio Aguinaldo na may mukha ng araw na siya mismo ang nagdisenyo. Pinatahi ito ni Emilio Aguinaldo kay Marcela Agoncillo kasama ang kanyang anak na si Lorenzana at ang kaibigang si Delfina Herbosa Natividad, ang pamangkin ni Jose Rizal. Siya si Apolinario Mabini, isang abogado. Siya ang pinunong tagapayo ni Emilio Aguinaldo. Tinagurian siyang Dakilang Lumpo. Ika-12 ng Hunyo, 1898, sa Cavite Viejo, unang ipinahayag ang kasarinlan ng Pilipinas. Iwinagayway sa gitnang bintana o balkonahe ng bahay ni General Emilio Aguinaldo sa unang pagkakataon ang watawat ng Pilipinas. Ang mga dumalo ay mula sa 8 lalawigang kumakatawan sa 8 sinag ng araw sa ating watawat na unang lumaban sa mga Espanyol. Mula sa 8 lalawigang kumakatawan sa 8 sinag ng araw sa ating watawat na unang lumaban sa mga Espanyol. Sa ganap na ika-4 at 2 ng hapon, sinimulan ang programa. Ang Banda San Francisco de Malabon ang tumugtog sa unang pagkakataon sa publiko ng himig ng pambansang awit. Makikita sa larawan ang Acta de la Proclamación de Independencia del Pueblo Filipino. Ito ay sinulat at binasa ni Ambrosio Rianzares Bautista sa wikang Espanyol. Ang teksto ay nagbalik-tanaw sa mga pangyayari kung paano nagsimula ang himagsikan noong Agosto 1876. Ginunita ang katipunan, kapatiran at sangduguan nito. Ang mga pinuno ng himagsikan ay lumagda sa kasulatan na binibigyan si Aguinaldo ng kapangyarihan upang pamunuan ang pamahalaan. 77 dito ang Pilipino at isang Amerikanong opisyal ng hukbo na si Colonel M.L. Johnson. Makikita sa larawan ang Marcha Nacional Filipina o Philippine National March. Ito ang naging pambansang awit ng Pilipinas. Si Julian Felipe ang lumikha ng himig noong taong 1878 at nilapatan naman ng titik sa wikang Espanyol ni Jose Palma noong 1879. Si Felipe Buencamino naman ang nanawagan sa bayan na ipagtanggol ang watawat anuman ang mangyari. Samantalang si Artemio Ricarte ang nagpaliwanag ng mga kahulugan ng mga simbolo sa watawat.
Inabot ni Ambrosio Rianzares Bautista kay General Emilio Aguinaldo ang watawat at masayang iwinagayway ito ng 29 na taong gulang na general. Atin naman talakayin ang Republika ng Malolos. Sa larawan ang simbahan ng Baraswain. Ito ay matatagpuan sa Malolos, Bulacan. Dito isinilang ang unang Republika ng Pilipinas, ang kauna-unahan sa Asya. Upang maipakita na may kakayahan ang Pilipinas na magsarili, ay nagdeklara si Aguinaldo ng kalayaan ng Pilipinas. Ngunit ito pala ay pansamantala lamang dahil sa sumunod na mananakop ng ating bansa. Ano nga ba ang konstitusyon? Ang batas ang nagbibigay ng direksyon sa isang bansa. Ito ay ang proteksyon ng mga tao. Dahil dito, nabuo ang konstitusyon ng Malolos. Dito naging republika ang ating bansa. Ito ang pinakaunang konstitusyonal na demokratikong republika sa Asya. Ito ay itinatag upang mapatunayan sa mga dayuhan na umaakmang agawin ang tagumpay ng himagsikan. Makikita sa larawan si Felipe G. Calderon. Siya ang kinatawan ng Palawan sa Kongreso ng Malolos. Isinulat niya ang borador ng konstitusyon at ipinasa sa Kongreso. Inaprobahan naman ito ni Aguinaldo, kung kaya tinagurian siya bilang ama ng konstitusyon ng Malolos. Noong 15 ng Setyembre 1878, itinatag ang Kongreso ng Malolos sa simbahan ng Baraswain. 73 ang kinatawang nabibilang sa may mataas na pinag-aralan, matalino at may kaya sa buhay. 35 naman sa kanila ang nahalal sa Ang mga kinatawan ng Kongreso ay naghanda ng saligang batas. Ang saligang batas ng Malolos ay nagtatadhana ng isang pamahalaang demokratiko. Balik sa Pilipinas si Aguinaldo mula Hong Kong dahil sa pangungumbinsi ni Commodore George Dewey at sinabing tutulungan ng hukbong Amerikano na pabagsakin ang hukbo ng mga Espanyol. Tinanggap naman ito ni Aguinaldo at nagtiwala siya sa mga Amerikano. Nag-usap din sina Emilio Aguinaldo at Consul Spencer Pratt sa Singapore na tutulungan ng mga Amerikano ang Pilipinas na lumaya sa mga Espanyol. Ito ang pangakong pinaniwalaan ni General Emilio Aguinaldo. Sa naganap na labanan sa Look ng Maynila ay pinasabog at pinalubog ng mga Amerikano ang sasakyang pandigma ng mga Espanyol sa pamumuno ni General Patricio Montojo. Natalo ang mga Espanyol sa labanan. Sumuko sila at hindi na lumaban. Tuwang-tuwa ang mga Pilipino sa mga naganap. Nagpasalamat sila sa mga Amerikano dahil tinulungan sila na makamit ang kalayaan. Dahil dito, naihayag ang kasarinlan ng Pilipinas noong 12 ng Hunyo 1878. Peke ang labanan sa Look ng Maynila dahil may usapan na ang mga Amerikano at Espanyol. Binenta na ang Pilipinas ng Espanya sa mga Amerikano. Nabalitaan ni Aguinaldo na magkakaroon ng pulong ang Espanya sa Estados Unidos sa Paris, France. Isa sa naging usapan dito ay kung paano mangyayari sa mga bansang sakop ng Espanya tulad ng Cuba, Puerto Rico, Guam at Pilipinas. Makikita sa larawan si Felipe Agoncillo. Siya ang inutusan ni General Emilio Aguinaldo na pumunta sa Paris upang maging kinakawan ng Pilipinas upang mapakinggan ang mga Amerikano at Espanyol. Binuo ni Emilio Aguinaldo ang kanyang gabinete. Ayon na rin sa mungkahi ng kanyang punong tagapayo na si Apolinario Mabini. Pinaalala ni Mabini na kailangan na magkaroon ng isang konstitusyon ang Pilipinas na kikilalanin ng ibang bansa na may soberanya o ganap na kalayaan. Ang konstitusyon ay ang pinakamataas na batas ng bansa. Higit sa ibang napatupad na batas, ito ang pinakamahalaga. Magiging gabay ng taong bayan, pinuno at ng Pilipinas. Ito ay sistema ng batas na may ugnay sa paniniwala ng isang bansa, estado o samahan na pinamumunuan. Itinatag ng konstitusyon ang isang malayang republika ng Pilipinas. Noong ika-23 ng Enero 1879, pinasanayaan ang unang republika ng Pilipinas sa simbahan ng Baraswain sa Malolos, Bulacan. General Emilio Aguinaldo ang nahalal na pangulo ng unang republika.
Noong panahon ng mga Espanyol, hindi natin masasabing tayo ay isang bansang may soberanya o ganap na malaya sapagkat sakop pa tayo ng mga Espanyol. Ito ang dahilan kung bakit nagpursigi si General Emilio Aguinaldo na magkaroon tayo ng konstitusyon dahil nakamit na natin ang kasarinlan. Atin namang alamin ang nilalaman ng konstitusyon ng Malolos. Una, pagkilala sa Republika ng Pilipinas. Pangalawa, probisyon sa kapangyarihan ng ehekutibo, lehislatibo at hudikatura. Pangatlo, paghiwalayin ang simbahan at estado. At pang-apat, pagkilala sa karapatan ng bawat tao. Bakit nga ba mahalaga ang konstitusyon ng Malolos? Ito ay upang ipakita sa buong mundo na ang Pilipinas ay isang bansang malaya at may soberanya. Ang soberanya ay ang ganap na kalayaan na kinikilala ng malalayang bansa. Kaya marapat na sundin at igalang natin ang mga pinaiiral na batas dahil ang layunin nito ay pangalagaan ang mamamayan. Ika-12 ng Hunyo 1878 sa ganap na ika-4 at 2 ng hapon sa Cavite Viejo. Ngayon ay Kawit, Cavite. Ipinahayag ang kasarinlan ng Pilipinas. Napakahalaga ng araw na ito sa ating kasaysayan dahil ito ang simbolo ng ating tagumpay sa mga Espanyol. Nalaman nila Aguinaldo na hindi sapat ang deklarasyon ng kalayaan. Ang Kongreso ng Malolos ay bumuo ng saligang batas upang ang Pilipinas ay kilalanin bilang isang bansang may sentralisadong pamahalaan at ginagabayan ng saligang batas. O mga bata, tapos na ang ating aralin. Maghanda na sa maikling pagsusulit.